Alam ko na naghahanap ka ngayon ng pagkakakitaan. Malamang isa kang OFW o empleyado na nawalan ng trabaho dala ng panahong ito. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyong naapektuhan, lalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya, gaya ng mga health and wellness, na dahil sa kalusugan ay dinagsa ng ating mga kababayan. At pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas ay nandyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya, pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nangingibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento o kahit ano pa yan. O gusto mong matanggap o maipadala ka agad, sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa serbisyong hatid nito. Alam nyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag-average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% nakita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganon kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 50 million para iset up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mo kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyong ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-set up ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami ng kailangan, lalo na sa kapital. Pero ngayon, posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. TokTok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang TokTok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng TokTok delivery service link to monitor your riders and transactions na kahit cellphone lang, pwede na! Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines na hindi mo na kinakailangan mag-set up ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na. Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang TokTok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa TokTok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, pwede na! And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong TokTok online delivery service? Mas okay, di ba?
huwag ka muna mag-celebrate dahil naintindihan ni Toktok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital para maging isang Toktok online franchise operator. Kaya operate na agad! Dalawa ang paraan para kumita dito bilang Toktok online franchise operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang Toktok online franchise operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang Toktok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang Toktok online franchise operator for a special and limited promo price na 16,888! All in na yan! Wow na wow talaga! Tandaan, promo lang to at kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa'yo ng negosyong ito. Good morning, good evening, good afternoon kung saan man po kayo naroon ngayon. Naway kayo po ay healthy, kasama ng inyong pamilya. Ayan po, ang talagang dalangin namin ay kayo ay walang sakit na nararanasan. Although hindi po muna tayo makapag-shopping or makapag-reunion sa ating mga mahal sa buhay. Nandiyan naman yung mga video call. Tama ba yung pag-pronounce ko? Parang bastos video call. O, diba? Ayan, no? May mga video call po muna tayo ngayon. Okay, doon po muna tayo magbatian. Ayan, di ba? Okay. So ngayon po, salamat ng marami kasi alam ko po, yung iba sa inyo, meron pang mga tinatawag na post-Christmas dinner, celebration with the family, pero still, binibigay nyo po yung oras nyo dito sa amin para po malaman kung ano ba itong pinag-uusapan ng lahat, itong Toktok online franchise delivery service orientation. Dito po natin sasagutin kung ano ba itong Toktok, paano ba nagsimula ang Toktok, at saka sino po ba ang mga founders ng Toktok, at saka ang pinaka-importante, bakit ho naitatag itong Toktok? Tama? Alright. So welcome once again. Here we go. No? Bakit ba merong tinatawag na Toktok? Alright? Delivery Service Orientation. Paano ba ito nagsimula? Okay guys, just to give you an idea, Itong Toktok delivery service na to, actually, hindi naman ho talaga siya plano ng mga may-ari. As I can remember, early last year po, wala naman talagang plano magtayo ng sariling delivery service. Pero, nung dumating po yung tinatawag na pandemya dito sa ating bansa, nako! Sangkatutak na sakit ng ulo ang idinulot nito, hindi lang ho sa ating kalusugan, pati na rin ho sa ating ekonomiya. Oo, totoo po yun. Tama, di ba? Kasi kung mapapansin nyo, no, ilang araw na lang matatapos na yung 2020. Ang dami hong magse-celebrate niyan. Ang dami hong mga paputok na pinila yung iba. Kasi sabi nila, nako, matatapos na 2020, matatapos na rin po yung sumpa ng 2020. Napag-uusapan, ano ba yung mga sumpa ng 2020? Aba, ang dami po niyan, di ba? Yan po yung number one, yung pumutok po yung Bulkang Taal. Tama? Tapos pangalawa po, 'di ba? Yan yung yung sabi nga, 'di ba, si Kobe Bryant. Naku, grabe tragic ko talaga para sa mga sports enthusiasts, lalo na yung mga idol si Kobe, talaga nakakalungkot na pangyayari. Tapos hindi pa natapos diyan. Dumating pa ho yung itong COVID-19, talaga yung manig. At saka yung mga bagyo, no? Bagyong Ulysses, ayan, 'di ba? No, nung mga nakaraang buwan, ng November, talagang grabe ho. Ngayon, di ba, meron tayong naranasan ng mga konting pag-uga, mga lindol. Nako! Talaga sana matapos na itong 2020, alright? Pero ito po sasabihin ko sa inyo. Honestly, yung Toktok po, wala talaga sa plano ng mga may-ari yan. No? Ito po ay ipinanganak sa gitna ng pangangailangan na tulungan yung ating mga kababayan na magkaroon ng magandang hanap buhay o pagkukuha ng ekstrang pagkakitaan sa gitna ng panahon ng pandemya. Okay, ano ba yung tinutukoy ko? When you say pandemic, tama? Ito po yung isa lang tumatatak sa isip ng tao, COVID-19. Tama? Para sa mga hindi po nakakaalam,
yung pandemic po, nagsimula po yan sa salitang epidemic. Yung epidemic po, ito po yung sakit na kumakalat sa maraming lugar, kaya lang nung ito po hindi na makontrol, umabot na po sa mga malalayong lugar, ibang-ibang bansa na tinamaan, ang tawag na po doon, pandemic. Alright? So, simula po nung tumama ang pandemya ng COVID-19 sa Pilipinas, as early as March, noon, nag-declare tayo ng lockdown ng March, hanggang ngayon nandiyan pa rin yung pandemya. Kaya nga natutuwa ako sa ating mga kababayan na talagang tiniis po nilang hindi umuwi sa probinsya, tiniis mo nang hindi mag-shopping kasi bagamat meron na pong vaccine na napapabalitaan na ngayon po ay Pfizer at saka Moderna ang nagsisimula na po magturok-turok sa Amerika, wala pa pong kasiguraduhan na ito po ay effective at kung kailan pa ito makakaabot sa ating bansa. Kaya sa ngayon, inoobserbahan muna natin yung mga protocol na ibinigay ng ating gobyerno para maprotektahan ang bawat isa. Tama? At yung mga protocol na yan ay makikita ko dito sa picture na pinapakita ko ngayon. Tama? Ano-ano ba yung mga protocol na yan? Number 1, yan po yung kapag tayo papasok sa trabaho, sa mga hindi po work from home, sa mga establishmento, sa mga grocery o supermarket, o sa mga gusali, standard operating procedure na ang tinitingnan na po ang pag-check ng temperatura. Di ba? Ulitin ko ha. Kasi yung iba, tuwang-tuwa kapag sila ay chine-check ng mga guard, no? Kasi akala nila na yung pang-check po, yung tinututok sa noo, doon po nalalaman ang totoong edad ng tao. Kaya po yung mga lagpas sa kalendaryo ay tuwang-tuwa kasi batang-bata ay 36 lang ang edad. Hindi ho. Diyan ho ay chine-check ang temperature. Kasi isa sa mga simptomas ng COVID-19 ay pagkakaroon po ng lagnat or mataas na temperatura or mataas na lagnat. Tama? So kapag dyan po chinek at normal po ang inyong body temperature, 36, 36.5, ayan, papapasukin ka sa loob. Tama? So standard po yan. Huwag po natin kukontrahin. Okay? Pangalawa po, yung tinatawag na social distancing. Ito po yung hindi ho pagdidikit-dikit nating mga kababayan sa mga iba nating kababayan. Tama? Dito, inoobserbahan yung tinatawag na 1 meter hanggang, mas maganda na ho yung 2 meters distance, no, para safe na safe ho. Pangatlo, nire-require po ang lahat, no, lalong-lalo ng ating mga medical frontliners na magsuot ng face mask at saka face shield. Kaya kung mapapansin nyo, ang dami po sa kanila dito, no? Full battle gear ang suot mula ulo, bumbunan, hanggang talampakan. Protektado po sila ng PPE, surgical gloves, face mask, and face shield. Nandyan din po yung kaliwat kanang eksena ng mga ambulansya na nagsusugod sa ating mga kababayang tinamaan ng sakit na to sa mga pag-amutan para po sila ay mabigyan ng lunas. Tama, di ba? Nandyan din po yung kaliwat kanang testing na sinasabi, yung swab test, ika nga, para malaman kung ang isang tao ay infected na o hindi pa. Kasi napag-alaman natin kapag ang isang tao ay infected at kapag ito ay na-isolate agad at nabigyan ng kaukulang treatment, ay malaki po ang chance nito na nakakasurvive at eventually gumagaling sa banta ng COVID-19. At saka sino ba makakalimot? Nakaw! Yung mga tinatawag na quarantine pass. Ayan, di ba? Kaway-kaway, di ba? Sa mga may quarantine pass ho dyan, di ba? Itago nyo lang po muna kasi ito po ay baka gamitin in the future, tama? At dahil sa mga protocol na to, ito po ay sinundan ng tinatawag na mahigpit na lockdown. Sa ibang bansa ho, ang tawag ho dyan, lockdown. Pero dito sa Pilipinas, iba-iba pong Q. Ano yan? ECQ, MECQ, MGCQ, GCQ, o di ba? Banana Q, kamote Q, lahat ng Q, yan, o di ba? Ngayon, gusto ko malaman nyo na itong ECQ na to, quarantine o yung lockdown na tinatawag, ito po ay isang effective na pamamaraan para maiwasan po ang pagkahawa-hawa ng mga kababayan natin. Tama, di ba? So dahil po sa mga lockdown na to ay natulungan po mga bigyan ng pagkakataon yung mga hospital natin na makahinga nga, ika nga, no? Simula nung talagang rumagasa, sumagad,
lumagpas, umapaw ho yung mga pasyente isinusugod ng mga unang buwan ng pandemya. March, April, May, and June. Diyan po natin nakita talagang grabe ang mga hospital po. Nag-post na ho ng mga announcement na hindi na ho sila tatanggap. Di ba? Kasi punong-puno na ho, apaw na ho. Tama, di ba? Ngayon, yan po yung mga dahilan kung bakit tayong mga Pinoy, no, tayong mga tao, no, actually, hindi lang tayo, pati sa mga ibang bansa, na nag-iingat na ngayon. Iniiwasan na po natin lumabas, iniiwasan na po natin mag-commute, no? Kung maaari, wala talagang lalabas. O, diba? Kahit ngayon po ay nasa GCQ tayo, iniiwasan pa rin natin. At yan po ang nagbungad sa malawakang pagkalugi at pagkasara ng mga establishmento, trabaho, no? Mga pabrika, yan, no? Sabihin nyo na, lahat, no? Halos lahat ho ng negosyo sa Pilipinas apektado. Nandyan po yung mga tourism industry, no? Yung mga hotel industry. O di ba talagang hindi ho dinadayo kasi sa pangambang sila po yung mahawaan ng sakit, tama? Nandyan po yung mga events center, no? Yung mga events hall, yung mga recreation, yung mga pagtitipon ng mga tao, no? Mga bulwagan, ika nga, no? Yung mga function halls, yan. Wala muna yan. Kasi bakit? Iniiwasan po yung mass gathering na tinatawag. Nandyan din po yung mga mapapansin natin ngayon. Noong mga nakaraang Pasko, nako, October pa lang, pahirapan na ho mag-book sa mga restaurant, lalo na yung mga eat all you can. Pero ngayon, mapapansin mo, nilalangaw ho, no? Kawawa. Kaya marami ho sa mga negosyong ito ang nagsara. Lalong-lalo na yung sa aviation industry, yung mga airplane, yung mga travel, yung mga barko, yung mga bus. Nako, sa madaling sabi, 95% ng mga negosyo ay nagsara. At nung ito po ay nagsara, no? Nagbawas ng tao, apektado po ang mga mamamayang Pilipino. Ulitin ko hindi lang po sa bansa natin, maski po sa ibang bansa, yan po ang nararanasan. Kaya nga ito'y tinatawag na global pandemic. Hindi lang po sa kalusugan, pati sa ekonomiya, sobrang apektado. At ito po ay nagresulta sa malawakang pagkawala ng trabaho at hanap buhay sa ating mga kababayan. Noong April 2020, nag-report po ang DOLE, Department of Labor and Employment, na more than 3 million na mga kababayan natin ang nawalan ng trabaho. Hindi po dyan exempted yung mga tsuper at yung mga construction worker na mistulang talagang nakakaawa, nakakadurog ng puso, napapanood sa balita na humihingi po ng tulong o ayuda sa mga kababayan natin na nasa lansangan, di ba? Talaga sila ay umabot po sa paglilimos. Talagang grabe po, no? Ito po yung talagang hindi magandang epekto ng COVID-19, hindi lang sa kalusugan pati sa ating kinabubuhay. Hindi rin po exempted dyan yung mga kababayan nating nag-abroad, mga OFW. Kasi nga, kahit ikaw po ay nagtatrabaho sa isang napakagandang bansa, kahit matagal na yung trabaho mo, kahit gano'ng kaganda yung trabaho mo, wala hong exempted na bansa. Nakita natin yung mga malalakas na bansa, kagaya ng Italy, kagaya ng Japan, kagaya ng Dubai, kagaya ng France, di ba? Germany, US, lahat po yan tumiklop. Kasi bakit? Apektado rin po sila. Lahat. At ito po ay nagresulta sa malawak. Hindi lang ho yung mga foreign workers o OFW yung nagtatrabaho na apektado, pati yung mga kababayan nila. Tama, di ba? So, sa kasamang palad, karamihan sa mga OFW natin ay kung dati sila po ay sabik na sabik umuwi, lalo na magpapasko, dahil sila po ay may mga pasalubong sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang asawa at anak. Pero karamihan po sa kanila, grabe, simula ng tumamang pandemya, sila po ay umuwing luhaan. Tama? Na wala na pong kasiguraduhan kung sila po ay makakabalik pa muli sa kanilang mga trabaho. Di ba? Wala pong kasiguraduhan kung sila po ay may babalikan pang trabaho. Di ba? Ayan, okay? Para mas magandang ating talakayan, no? Susuot ko lang po. Ayan. Ayan. Di ba? Para mas magandang ating talakayan, sinuot ko lang po ang aking mic para mas lalong malinaw ang aking boses. Tama? Kaya ito po yung sinasabi ko, no?
karamihan sa mga OFW nating kababayan, grabe po, kahit maganda po ang kanilang hanap buhay, talagang ngayon po, wala ng kasiguraduhan. Kaya isa rin po sila sa mga naapektuhan. Okay? Ngayon, subalit kahit kaliwat kanan po ang mga negosyong naapektuhan, tila may mga negosyo ring lumakas sa gitna ng pandemya. O di ba? Ito na to, na imbis na magsara, imbis na humina, tila ay mas lalong lumakas pa. Simple lang. Ito yung mga negosyo na may kaugnayan sa tinatawag na pagkain. Tama? So when you say pagkain, ito po yung isang bagay na hindi po tayo mabubuhay kapag hindi po natin to tinake or isinubo. Tama, di ba? So ano-ano yung mga yan? Kagaya po ng mga palengke at ng mga supermarket. Ayan, sila po yung nakita natin talagang lumakas sa gitna ng pandemya. Kasi bakit? Kayo man po, kung kayo po itatanungin nung nagsisimula po yung pandemya, ano po yung una niyong bibilin? Rubber shoes ba o pagkain? Tama? So ang sagot doon, pagkain. Lalong-lalo na nung nag-announce po ng lockdown. Karamihan sa ating mga kababayan, ako rin po guilty dyan, na talagang pumila kaagad sa mga supermarket, no? Sa palengke, pila talaga para lang po makabili ng pagkain. Dahil po ini-implement na po yung social distancing, dahil po ini-implement na po yung kakaunti lang ang dapat makapasok sa loob ng supermarket. Nakaw! Pagkahaba-haba ng pila sa labas po ng supermarket, inabot po ako ng 1.5 oras bago ako makapasok. Kompleto po, face mask, face shield, ayan, di ba? Quarantine pass, titemperatuhan ka pa, mag-alcohol ka pa, o di ba? Grabe, pati yung contact tracing na tinatawag, naku, grabe, 1.5 oras. Ngayon, nung ako po ay makapasok sa loob, naku, ako, hindi ko nababanggitin kung ano po yung paborito kong supermarket na pinupuntahan, o di ba? Ayan, hoy! Naku, ayan, hindi ko nababanggitin, no? Ito pong supermarket na to, kaya po talaga magpapasok ng 500 mga tao. Pero dahil po, pandemya, no? Nag-limit sila. 10% lang ho. Actually, to be honest, hanggang 50 lang ho yung pwedeng papasukin, no? At one time. Talagang magtsatsaga ka talagang maghintay. Ngayon, nung ako po ay nakapasok, no? Pakiramdam ko ho, parang ako ay tuwang-tuwa at ako ay nakapasok na sa loob ng supermarket. Dali-dali ako pumunta sa mga kung saan ang lugar ng mga shelves, mga tinapay. Ala, wala na hong tinapay. Wala na hong sardinas. Wala na hong dilata. Noodles, wala na ho. Itlog, wala na ho. Prutas, wala na. Wala na talaga. Pati mga biskwit, halos wala na. Ibig sabihin, pagkain talaga. No? Dahil natatakot tayo mga kababayan, yung mga pagkain mo talagang sinasadya natin at tayo kapag nakuha, talagang kukuha tayo marami. No, dahil po sa pangamba ng mga tao sa sakit na to, dahil makabagong sakit ito at wala pang lunas ng mga unang buwan ng pandemya, hindi ho natin masisisi ang ating mga kababayan na mag-panic buying na tinawag. Tama? Kasi pagdating sa lockdown, sinasabi na baka hindi na tayo makalabas muli. So yung mga pagkakataon po nila na makabili sa mga supermarket, no, sa mga grocery, ay talaga nga ubos na ubos. Tama, di ba? Alright, di ba? Okay, so yan po, ultimo alcohol di ba? Ayan di ba? So ano naman yung pangalawang negosyo na lumakas nung panahon ng pandemya? Aba, ito pong mga negosyo na to, yung pangalawa, ito po ay may kaugnayan sa ating kalusugan. Ayan naman po. So pag sinabi mong health and wellness sector, ito po yung mga butika, mga parmasya o yung mga tinatawag na drug store. Ayan po, di ba? Dahil ito po ay may kinalaman sa kalusugan, hindi rin natin masisisi ang ating mga kababayan na pumila, lumusob sa mga butikang ito. Tama? Para makabili ng mga paunang lunas o yung mga first aid medicines na tinatawag. Kagaya na lang ng ano yung mga naranasan nyo sa mga drugstore na ubos na ubos. Unang-una, yung tinatawag na vitamin C. Tama? Ubos na ubos ho yan. Talagang wala ka na mabili. Kahit vitamin C ng pambata, ubos na ubos ho yan. At kung meron man vitamin C na titira, naku, grabe, triple ang presyong naitaas na ito. Grabe ho, ganun yung demand. Hindi lang ho vitamin C na ubos. Ano pa ho? Pati yung mga gamot na sa sipon, sa lagnat, yung mga paracetamol na yan, mga yan, di ba? Mga decongestant na tinatawag,
pati gamot sa ubo, mga carbocysteine, yan, nako talaga grabe, no? Ubos na ubos din ho, grabe. Pati ho yung mga pinapahid, no? Sa leeg, sa batok, nako, ubos na ubos din ho talaga, di ba? Ang kulang na lang ho sa drugstore, yung mga walang pumapansin, mga bulak, yan. Tissue, ubos na ubos ho, di ba? So, yan ho yung sinasabi, tama? At mapapansin nyo, kay haba rin talaga ng pila, no? Sa mga drugstores na to. At saka, mapapansin nyo, yung mga dating 24 hours na mga drugstores, ngayon ho, karamihan sila. Pati, nagulat ako pati mga convenience store na 24 hours, talagang nagsasara na ho sa gabi. Kasi nga, nag-iingat tayo sa pandemya, di ba? Walang choice. Domino effect, ika nga, no? Ngayon, meron din pangatlong negosyo na lumakas sa gitna ng pandemya. Imbis na magsara, sila'y patuloy pang nagbubukas. Imbis na magbawas ng tauhan, sila ay patuloy na tumatanggap pa rin. Ano yun? Ito yung negosyo ng delivery service na tinatawag. Yan, tama ka kapatid. Delivery service. Alam na alam mo yan. Yan yung mga nagdi-deliver na mga in-order mo. Yan yung mga umiikot na mga nakamotor na naghahatid na mga in-order mo online. Tama? Yan yung mga delivery service. Tama? Ngayon, bakit sila lumakas? Tandaan nyo nung unang panahon pa, demand na yan, in demand. At saka nagulat ang karamihan nung panahon ng pandemya dahil sila lang po ang nakakalabas, halos, at natatakot na yung mga taong pumunta kung saan-saan para mamili. Aba, ito ay pinapadeliver na. Kaya ito ay lumakas. Halos lahat ho ng maisipan nyo ay pinapadeliver na. Magsimula tayo sa pagkain. Dati grocery, punta ka supermarket, mamimili ka. Pero ngayon, takot na yung tao sa COVID-19. Anong ginagawa? Ito po ay pwede mo nang orderin online. Tama? Ang tawag dyan ay online grocery. O, di ba? So, o-order ka lang, i-deliver na sa'yo. Pangalawa, palengke. Meron na rin tayong online palengke tinatawag. Ang dami na niyan. Mag-o-order ka online, tapos i-deliver yung mga gusto mong bilhin sa palengke. O, di ba? At syempre, kapag ikay nagutom, o kaya tinatamad magluto, o kaya movie marathon na tinatawag, tayo ay nagpapadeliver sa mga fast food, sa mga restaurant. Ayan, di ba? So, pagkain ho, yung isa sa malakas na pinapadeliver ngayon, di ba? Ngayon, halos lahat pinapadeliver na. Lalong-lalo na nitong 10-10, 11-11, 12-12 na sale sa inyong mga paboritong online shopping site. Nako! Pinapadeliver na yan. Add to cart, deliver. Sapatos, gadget, dokumento, at saka, kaway-kaway sa mga plantito at plantita dyan. Special shout out kay Sir Val de Jesus, no? Ang number one na plantito, ang daming tanim ni Sir Val. Yung iba, ornamental plants, pero sa kanya, food-bearing crops ang tinatanim. Nakita ko kanina, mga pechay, kamatis, kalamansi, sili, ang daming tanim ni Sir Val. Tama? Ito po ay pinapadeliver na rin. Di ba? Imagine yan, pati halaman pinapadeliver. Kaya nga, sa panahon ngayon, lalong-lalo na sa pandemya, nakita po natin yung potential ng delivery service na negosyo. Kaya lahat po ginagrab na ho ito. Tama? At saka, ito pong dahilan kung bakit ang delivery service noon pa man, hanggang ngayon, lalo na nung nasubok ng panahon ng pandemya, ito ay lalong lumakas na lumakas, kaya po ito ay naging negosyong number one. At ito ay napapanahon sa lahat ng panahon. Delivery service po. Tama, di ba? Ngayon, tatanungin natin, mukhang maganda palang i-venture sa isang negosyo ang tinatawag na or pumasok sa isang negosyo ng delivery service. Mukhang maganda. Pero ang tanong dyan, magkano ba talaga ang potensyal na kinikita ng isang tinatawag na delivery service operator? Okay? So, sa lahat po ng nakikita nyo sa labas, yung mga naka-green na nakamotor, yung mga naka-red, yung mga naka-orange, yung mga naka-blue, yung mga naka-pink, ayan. Ang tawag ko sa kanila, traditional delivery service. Tama, di ba? At yung mga may-ari ng mga kumpanya na yan, ang tawag sa kanila operator. Okay, so magkano ang kinikita ng mga traditional delivery service operator? Lahat po sila ay kumikita ng 20%. Saan? Bawat delivery po ng package, mapapagkain man yan o anong pa yan,
Bawat delivery po sa bawat customer, meron pong delivery fee na tinatawag. Tama? So yan po yung ichina-charge ng delivery service sa paghatid o sa pagserbisyo ng inyong mga in-order. O di ba? Ngayon, kung magkano ho yung delivery fee, okay? Doon po kumikita yung mga operator, 20%. Ayan, di ba? So ganun kalaki ang kita ng operator. Ngayon, magsasample po tayo ng computation. Tama? Example lang ho. Kapag sinabing operator ka, ikaw po yung nagmamanage ng mga riders mo. Tama, mali? So may mga delivery riders ka. Ngayon, sabi ko nga kanina, 20% ang kinikita ng mga traditional operator sa lahat or sa bawat delivery fee ng kanilang mga customer. So dito sa aking conservative figure, no, halimbawa, ikaw po ay isang operator at meron ka lang 100, 100 riders. Napaka-kaunti ho niyan. Kasi bakit? Ang isang traditional operator, no, yung mga nakakulay orange, no, ayon sa aking bubuit, meron po silang almost 20,000 riders. No? Imagine mo, ganun karami. Yung mga nakakulay green naman, meron silang almost estimated number na 30,000 riders na umiikot. Ganun ho kalupit. Tama? Okay. So ngayon ho, ganito gagawin natin. Example lang, meron kang 100 riders. Ganyan lang ho kakonti. 100 lang ho. Ngayon, sabihin natin, kada isang customer, average na 150 pesos po ang delivery fee. Tapos sa loob ng isang araw, kada isang rider mo, nakaka-20 biyahe lang ho. Tama? I-multiply mo 20%, yan po ang kita mo sa loob ng isang araw. Bilang isang traditional operator, kumikita ka ng 60,000 sa loob ng isang araw. Aba. Hindi na humasama yan. 60,000 pesos, pang kape-kape, pwede na, tama? Pero nakakalimutan natin, wala hong holiday sa delivery service. Lalo na kapag holiday, mas mataas po ang demand. Kaya i-multiply mo ng 30 days. Yan po ang potential na kinikita ng isang traditional delivery service operator sa loob ng isang buwan. Again, conservative pa ho yan kasi 100 riders lang ho yan. Paano kung libo-libo na yung mga riders mo? Tama? So nakaka-excite at nakakabaliw. So Jeff, maganda palang pumasok sa isang negosyong delivery service na. Ay, talagang napakaganda. Kasi kung kayo ho ay magninegosyo, dapat ang titignan nyo ho kung ito ba ay patok, in demand, at saka sa lahat ng panahon talagang patuloy na kailangan ng tao. So ang delivery service ho, simula noon hanggang ngayon at mapagkailanman, ito po ay hindi na humawawala sa tao. Kaya ho maraming hong interesado mag-venture or magtayo ng kanyang sariling delivery service company. Kaya lang itong tanong, kung ganun ho kaganda ang delivery service, patok naman, in demand, lalo na sa panahon ng pandemya, lalo lumalakas. Pero bakit? Bakit? Mabibilang mo lang sa daliri mo kung iilan lang ang mga delivery service company na nakikita natin ngayon na naikot. Simple lang ho. Kasi ako na magsasabi, hindi ho ganun kadali, hindi ho ganun kasimple magtayo ng sariling delivery service. So karamihan po sa inyo nag-iisip ngayon, magkano ba ang kapital na kailangan? Baka naman kaya kong ipangutang yan, no, para magtayo ng delivery service company. Bago ko ho sagutin kung magkano ang kapital na kailangan, nararapat ho na tanong is, ano-ano po ba ang mga kailangan para mabuo po yung kapital na kailangan mong itayo para sa inyong delivery service, di ba? So doon tayo magsisimula. Ano-ano ba yung mga kailangan mo muna para malaman mo kung magkano yung eksaktong kapital na kailangan mo? Number 1, ito yung mga kailangan mo para magtayo ka ng sarili mong delivery service company. Number 1, dapat meron kang minimum na 50 million pesos. Para saan yan? Para sa pag-setup ng sarili mong computer software and system and database para sa sarili mong delivery service company. Kailangan mong kumuha ng isang IT company na gagawa talaga ng sarili mong delivery service na systems and software. Yan yung una. Kailangan mo pa rin magpagawa ng app na pwedeng i-download sa computer o sa cellphone. Tama? Para mas madali po ang pagdi-deliver or pagbubook
ng deliveries ng mga customer mo. So yan yung una. So kung meron ka ng 50 milyones, dyan na ba natatapos? Hindi po. Pangalawa, dapat meron ka pong budget na yearly minimum 15 million pesos. Para saan? Siyempre, para yung IT company po na gumawa ng software mo, sila po yung mag-maintain. O di ba? Sila po, kasi kailangan pong i-update at i-upgrade yung mga software nyo from time to time. Hindi pwedeng may software ka na, tumakbo na yan, hanggang doon na lang. Hindi. From time to time, kailangan po yan i-upgrade at saka i-update. Kasi believe it or not, ang software nyo, ang app nyo, ang system nyo, pagkatapos lang ng 2 hanggang 3 linggo, luma na ho yan. Kailangan sumasabay ho yan sa panahon. Kapag hindi nyo ho binadgetan ng ganyan yan at wala hong nag-update, nagbabantay ng inyong software, wala hong nag-maintain, pwede ho siya mag-crash. Pwede hong mag-hang, pwede hong hindi na mag-function. At yun ang iniiwasan natin. Pangatlo, kailangan mong kumuha ng opisina, malaking opisina. At kapag may opisina ka na, kailangan mo mag-hire ng manpower. Tama? Kailangan mo magpasweldo. Kailangan mong bayad ng operating expense o yung OPEX na tinatawag. Ayan po yung renta. Ayan po yung tinatawag na utilities. Tama? Yung mga gastusin, mga permit, ang dami pa. So kung ako tatanungin mo at kukuha ka ng calculator, aba. So eto po, dito pa lang, makikita nyo kaagad, kung kukumpitin natin, kulang-kulang, kailangan mo ng 300 hanggang 400 million na budget para lang ma-set up mo yung sarili mong delivery service company. Hindi lang yan. Kailangan mo pang kumuha, kasi hindi ka kilala, di ba? Kailangan mo pang kumuha ng mga endorser. Kailangan mo pang magpalagay sa mga tinatawag na out-of-home advertisement, no? O yung tinatawag na OOH, o yan yung mga billboard. Kailangan pa magbayad doon. Tama? So sa madaling sabi, kailangan mo pa mag-budget ng another 100 million. Ayan, ako. Tsaka hindi lang naman pwedeng isang billboard lang. Tama, di ba? Ikakalat mo yan sa maraming lugar sa Manila. Tama? Hindi lang naman isang beses lang mag-endorse yung mga models mo, di ba? Kailangan maraming beses silang makikita, o di ba? So ibig sabihin, kulang-kulang 500 million ang kailangan mo. Hindi pa tayo natatapos dyan. Kailangan mo pang magpalugi sa loob ng 1 taon. 1 taon at kalahati, dun mo malalaman kung pumapatok ba itong delivery service mo o hindi. Tama? So yan po yung dahilan kung bakit hindi ho ganun kadali mag-set up ng sariling delivery service company. Hindi ganun kadali. Ngayon, tatanungin mo ako, Sir Jeff, bakit ganyan ka? Bakit? Anong ginawa ko sa inyo? Sir, in-invite ako ng kaibigan ko na manood sa'yo. Kasi ang sabi niya, magandang negosyo tong delivery service. Nung una, ako ay na-excite na. Parang gusto ko na nga. Tapos babagsakan mo ako ng ganyan na hindi pala pwede lahat pumasok dito. Sir, maliit lang ang pera ko. Wala akong milyones kagaya ng iba. Kaya lang, gusto ko tong negosyo na to kasi naniniwala ko makakatulong ito sa pamilya ko. Magkakaroon ako ng hanap buhay. Kasi isa rin ako sa naapektuhan ng pandemya. Ang hirap po ng buhay ngayon. Matatapos ang 2020. Pero Sir Jeff, hindi natin alam kung yung 2021 ba ay maganda o mas pangit pa kaysa sa 2020. Ngayon, ako ay nalulungkot, Sir Jeff. Bakit? Maganda itong pinapakita mo. Kaya lang parang sinaraduhan mo kami ng tsansa ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong negosyo. Kasi hindi pala ganun kadali. Okay, o deal tayo ha. Di ba wala kang milyon ngayon? Pero deep down in your heart, gustong-gusto mo magtayo or magkaroon ng sarili mong delivery service. Tama? Okay, makinig ka lang sa akin. Tama yung kaibigan mo na nag-invite sa'yo dito. Hindi ka nagkamali. Kasi nandito yung tok-tok. Pwede ka nang ngayon magkaroon ng sarili mong delivery service, franchise na negosyo nang hindi mo kailangan ng malaking milyones na pera. Pwede ka na maging franchise operator online ng delivery service. Ito yung tok-tok. Tama? Ngayon, hindi mo kailangan ng milyon. Dito, 288,888 pesos lang. Pwede ka na magkaroon ng sarili mong tok-tok online franchise delivery service at ikaw ay isang online operator din. Tama?
So yun yung maganda. Tama? So ito yung TokTok. Ano yung TokTok? Ang pinakabago at ang pinakaunang online franchise operator delivery service na negosyo. Tama? Ito yung ating mga brand ambassadors. Si Aldab, si Alden Richards, at saka si Maine Mendoza na naghahatid ng saya sa inyong mga pintuan tuwing sila'y kakatok at magdi-deliver. Gawa ng TokTok. Tama? Okay. Sino ba ang, sabi ko nga kanina, yung mga may-ari ng TokTok, hindi naman ho talaga nila pinlano na magkaroon nito. Kaya lang dahil sa pandemya, nakita nila unang-una ang potensyal ng negosyong delivery service. Sikat na sikat, patok na patok, himbis na humina, ang dami pa hong tao ang naghahanap sa serbisyong delivery service. So doon nila nakita, in demand sobra ang delivery service. Pangalawa, doon nila nakita na ganun talaga kamahal magtayo ng sariling delivery service, kaya sila namuhunan. Bakit sila namuhunan? Siguro iniisip nyo, kasi nakita ng may-ari na malaki at magandang kita, totoo, magandang kitaan dito. Kasi nakita nyo na siguro yung mga may-ari, kaya sila nagtayo nito para lalo silang kumita. Totoo naman yon, para lalo silang kumita. Pero, ang pinakatotoong dahilan niyan is magtatayo sila ng sariling delivery service, sila na ho yung mamumuhunan, no, ng malaki. Alright? Dahil alam nilang malaki ang kita bilang operator. Dahil kasi gusto nilang itong TokTok itulong sa mga kababayan natin kagaya yung nanonood ngayon. Nabigyan din kayo ng chance na maging isang operator. Hindi na kailangan maglabas ng milyones, pero bilang isang franchise, online franchise operator, na pwede ka rin mag-operate, no, ng sarili mong delivery service at kumita. So sino-sino ba ang founders ng TokTok? Ito po si Boss Jonathan So at saka si Boss Carlito Makadangdang. Sila po yung may-ari ng TokTok. Sila po yung utak sa likod ng TokTok. Sila po yung namuhunan na ng malaki para pumabigyan ho tayo, no? Lalong-lalo na yung talagang nawalan ng hanap buhay, yung mga OFW, yung mga kababayan natin na talagang ang tagal ho sa trabaho, natanggal ho, na-terminate, no? Yung gustong kumita, magkaroon ng sariling negosyo na pwede nilang i-operate at pwede silang kumita ng maganda. Hindi lang ngayong pandemya, kundi sa mga susunod pa ng taon. Diba? So ito po yung TokTok. Ngayon, ito maganda. No? Sabi ko nga, hindi mo kailangan maglabas ng malaki, ng milyon. 288,000 lang ho. All in na ho. Tama? Alright. Pero alam nyo, dahil naintindihan ho ng TokTok yung mga pinagdadaanan po natin ngayon. Tama? Itong mga may-ari po, sabi nila, tulungan natin yung mga kababayan natin. Gusto nila magkaroon ng sariling delivery service na negosyo, ibibigay natin. Ngayon, kahit wala silang milyon, 288. Pero, para mas lalo tayong matulungan, total, it is the season of giving and sharing and loving. Tama? For a special limited time only. Tama? Sabi nga, hindi mo kailangan ng milyon, 288,000 lang. Pero for a special limited time only, no? Simula po nung December 22 hanggang December 28, hanggang Lunes na lang ho, no? Ito po ang regalo ng TokTok para sa inyo. 58,888 pesos all in na po. Kaya guys, if you're very, very interested, this is a very, very good news for you guys. Hindi mo kailangan ng milyon, hindi mo kailangan ng initial na tinatawag na 288,000 special price ng TokTok. Pero special promo price lang ho ng 58,888, no? Hanggang Monday lang ho yan. Pwede ka na mag-operate bilang isang franchise operator ng inyong sariling delivery service na negosyo, which is TokTok. Ngayon, ano po ba ang inclusion yan? Makikita ho sa inclusion. Pag nag-avail ka po ng TokTok Delivery Service Package, magkakaroon ka ng tinatawag na personal delivery link at referral code. Nako, napakaganda ho niyan. Ano ibig sabihin niyan? Mamaya explain ko, no? Pero para lang malaman nyo, ang personal delivery link at ang referral code, ito po yung gagamitin lang ng kaibigan, mag-anak at kakilala nyo ang inyong referral code at inyong delivery link tuwing sila ay magbubook ng kanilang delivery sa TokTok, kahit wala ka nang masyadong ginagawa, kahit nasa bahay ka, kahit may ginagawa kang iba,
kumikita ka ng 3%, 3%, 3% lifetime habang buhay forever. O, di ba? Ang ganda. Mamaya malalaman nyo kung yan. Pangalawa, sabi nga, hindi mo na kailangan magtayo ng opisina kasi bibigyan ka na ng sarili mong opisina online. Ang tawag sa opisina na online, yun po yung TokTok Operator Portal. Pangatlo, magkakaroon ka ng tinatawag na full technical support and online franchise operator training. Ibig sabihin, tuturuan ka namin paano po i-operate ito. Yung pag-attend mo pala ngayon sa orientation na to, ito na po yung tinatawag na simula ng inyong online training. Pang-apat, pwede pag may katanungan kayo regarding sa TokTok, no, or sa sistema nito, pwede po kayong tumawag sa Customer Assistance Hotline. Pwede kayong mag-email sa ating help@toktok.ph o kaya hello@toktok.ph at tumawag sa telepono bilang 8424-8617 tuwing Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi yan. Ngayon, sinasabi ko nga, imbis na 288,000, ito ay ginawang 58,000 na lang, 888 pesos. Pero ito ay promo lang, limited special time promo. Mula December 22 lang hanggang December 28 lang, hanggang Lunes lang ho, 2020, kaya samantalahin nyo na ho yan. Tama? Ngayon, alam nyo ba na yung may-ari ho ng TokTok, no? Sila rin po yung may-ari na tinatawag na napaka-trending ngayon na showmaking online franchise na negosyo. Ibig sabihin, di ba, pagkain, patok din yan. Karamihan sa ating mga kababayan, gusto rin po nila magkaroon ng negosyo ng franchise business, food franchise business, tama? Kaya sila Boss Joe and Boss Carl, yung kanilang mga sikat na brands na Showmaking, Mang Box Manok, Boy Bondat, Potato King, Siopaw the King, o di ba, Noodle House, tsaka Burger Factory, ginawa na rin po nila na online na negosyo. Sila po yung may-ari nun. Kaya lang, ito, magugustuhan nyo ito, guys. Sakto po. Sakto dahil nagkita tayo ngayon, nakikinig ka sa akin ngayon, sakto po itong opportunity. Kakatapos lang ng Pasko, kayo po ay nagdasal, no, na magkaroon po ng magandang negosyo or hanap buhay na pwedeng simulan or pasukin para po makadagdag ng ating kinikita. Sakto po yung pagpakikinig nyo. Bakit? Meron pong regalo yung mga bossing natin. Ito ha, sobrang magugustuhan nyo ito. Alam nyo, marami sa inyong mag-asawa ngayon ang nag-uusap-usap. Minsan nag-iisip ka na meron kang kakaunting savings na 58,000. Iniisip mo, papasok ko na ba dito? Tayo po ay magsisimula na ng TokTok online franchise delivery service na negosyo. Meron pong special na regalo, holiday gift, yung mga bossing natin para sa inyo. Ano yun? Diba sabi ko nga, kailangan mo ng milyon para magkaroon ka ng sarili mong online, sariling delivery service negosyo. Pero dahil ang mga bossing na natin namuhunan, kailangan mo lang ng 288,000. Tama? Para magkaroon ka ng franchise na negosyo ng TokTok. Dahil po ngayon ay Pasko, ginawa na lang nila 58,000. Pero guys, dahil ikaw ay malakas magdasal, ikaw ay talagang isa sa mga naapektuhan sa pandemya, ngayon po, no, special gift ng ating mga bossing, hindi na ho 58,888. Mula ho December 22 hanggang Lunes ho, December 28. Naku, i-grab nyo na po ito. Special holiday gift, 16,888 na lang po. 16,000 na lang. At ito pa maganda, super baba. Giveaway price na ho yan. Isinama pa ho nila, magkakaroon ka ng TokTok online franchise delivery service na negosyo, and at the same time, yung sinasabi kong Showmaking online food franchise na negosyo, magkakaroon ka rin yan. So ibig sabihin, dalawa na yung negosyo mo. Meron ka ng delivery service na TokTok, meron ka pang 7-in-1 online franchise na negosyo, kasama na rin ho dyan yung copper mask. Ito yung face mask, no? Na may antimicrobial and antibacterial and antiviral properties na sinusot ng mga artista din. Ayan, di ba? Kaya mukha na rin ako artista. Kasama na rin mo dyan. Sila rin po kasi may-ari ng copper mask. Kaya guys, samantalahin nyo to. Grabe! Grabe ho talaga itong promo na to. Special lang ho talaga. Hindi mo kailangan maglabas ng milyon. Hindi na natin kailangan maglabas ng 288,000. Hindi ho 58,000.
16,888 pesos lang, pwede ka nang magkaroon ng inyong TokTok online franchise operator na negosyo. Plus, ang nakakagutom at talagang patok na pagkain na Showmaking online food franchise na negosyo na rin. Hanggang December 28 lang ito Monday. Kasi pagdating ng December 29, naku, baka hindi na ho ganyan yung presyo niyan at saka hindi na ho magkasama yung TokTok at saka yung Showmaking na online franchise na negosyo. Ngayon, kapag bumili ka na, kapag nag-avail ka na ng inyong Showmaking online, ng inyong TokTok online franchise delivery service package worth 16,888. Siyempre, ano ba yung mga inclusion? Bukod sa sa TokTok at saka Showmaking online franchise business, magkakaroon ka rin ng freebies na tinatawag. Pwede kayong magkaroon ng 2,000 pesos worth ng JC Health and Beauty Package at saka 1,000 pesos worth ng JC Food Products. Or, dahil freebies lang to, pwede rin 3,000 pesos worth of JC Health and Wellness Product. Ayan, di ba? Ayan po yung kasama sa inyong package. Okay. So ngayon, paano ba kumita dito sa TokTok, online franchise delivery service na negosyo? Dito sa TokTok, may tatlong paraan ho kayo paano kumita ng maganda. Unang-una, kapag nag-avail kayo ng package, ang tawag na sa inyo, TokTok Online Franchisee. At dito na kayo magsisimulang kumita ng 3% habang buhay nang halos wala ka ng ginagawa, nasa bahay ka lang. No? Sa pamamagitan lang ng paggamit ng mga kamag-anak, kaibigan at kakilala mo ng inyong referral code at sa inyong personal delivery link tuwing sila magbubuk ng delivery. Pangalawa, pwede kang kumita ng additional 7% bilang isang online franchise operator ng TokTok. Tama? Kikita ka nun sa pamamagitan ng mga riders mo. And pangatlo, kung may oras ka at meron kang sariling motor, ikaw may-ari ng sarili mong motor, pwede ka rin kumita ng outright 80% cash bilang isang TokTok rider. Ayan, di ba? So dito lang sa TokTok, pwede kang kumita sa pamamagitan nitong 3-in-1. Okay? Ngayon, magsimula na ho tayo. Pagkatapos nyong bumili ng TokTok Delivery Service Package worth 16,888 pesos, ano na yung gagawin natin? Number 1, kailangan nyo hong i-register ang inyong account sa ating system. Tama? Ngayon, kasama ng package na yan, meron pong kasamang activation card na tinatawag. Ito po ang itsura ng likod na activation card. Nandyan po yung PIN number, nandyan po yung activation number or registration number, at nandyan din po ang pinaka-importante sa lahat. Ito po ang inyong ID number. Tama? So ang ID number, yan din po ang tinatawag na franchise ID number. Sino ho ang magre-register ng inyong account sa ating system? Yan po yung mga taong nag-imbita sa inyo na manood sa akin ngayon o yung mga tinatawag na online franchise mentors o online coaches nyo. Sila po yung magre-register sa system para hindi ho kayo magkamali. Okay? Maliwanag. Ngayon, pagkatapos ho kayo mai-register, ang tawag na sa inyo, TokTok Online Franchisee. Okay? Yun na ho ang tawag sa inyo. Ulitin ko bibili kayo ng package, 16,888. I-register ho sa system. Okay? Yung inyong activation card. Kapag na-register na kayo, TokTok Online Franchisee na ang tawag sa inyo. At sa pagiging TokTok Online Franchisee, entitled ka ng kumita ng 3% habang buhay. Okay? Kahit wala ka ng ginagawa or kahit nasa bahay ka lang, every time lang nagagamitin ng kamag-anak, kaibigan at kakilala mo ang inyong personal delivery link at ang inyong referral code tuwing sila ay magbubook ng deliveries nila sa TokTok gamit ang kanilang TokTok delivery app. Tama? So ngayon, paano ba kumita ng 3%? Ganito ho yan. Pag sinabing personal delivery link, ibig sabihin nito, ito po yung link na ibibigay mo sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala mo tuwing sila ay magpapabook ng kanilang delivery sa TokTok. Tama? So saan ba nakukuha to? Hindi ho ito ay nakukuha.
ito po ay gagawin ninyo. Tama? Ito po ay ipopost nyo sa Facebook, o kaya sa Messenger, o kaya sa Viber, isi-send nyo ho yan. Tama? So, gagawa ho kayo ng link na tinatawag. Kung hindi nyo po alam kung ano yung personal delivery link, meron din ho yung tinatawag na shop link sa Siomai King sa online franchise nyo. Yung pong shop link na yun po yung binibigay nyo sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, na every time na kiniklik ko nila yung shop link, doon sila o-order ng kanilang paboritong produkto online. Tama? Siomai King, Mangbox, etc. At kapag kiniklik nila yun, doon ka kikita. Ngayon, sa personal delivery link naman, sa TokTok, ito po yung link na kiniklik nila para sila yung mag-book ng delivery. Kung hindi nyo ho alam, or kung first time nyo ho marinig yung shop link at saka yung delivery link, hindi na ho mahalaga yan. Ang importante, tuturuan ko kayo paano gawin ito. Tama? Facebook. Magpo-post ka, what's on your mind. Gagawa ka ng caption. Kamusta ho kayo lahat? No? Meron po akong bagong negosyo. Ako po isang online franchise operator ng sarili kong TokTok delivery service business. No? Kung gusto niyo pong magpadala, subukan niyo po yung TokTok, i-click niyo lang itong link na to. I-click niyo lang po. Okay? So ano po yung i-click nilang link? Yun ho yung gagawin natin. Tingnan niyo sa baba. Meron nung tinatawag na personal delivery link format. Gagayahin niyo lang ho yan. Ganito ho gumawa ng link. www.toktok.ph/delivery/ID number. Tama? Okay. So ulitin ko ha. www.toktok.ph/delivery/ID number. Kokopyahin nyo lang yan. Yung ID number na ilalagay nyo, yan po yung kung ano po, yung ID number na nakasulat sa likod ng inyong activation card. Yun po ang ilalagay nyo. Tama, di ba? Ika-copy-paste nyo lang ho dyan. Ulitin ko ha. Ganyan lang ho ang paggawa. www.toktok.ph/delivery/ID number. Tama? So ngayon, i-click ho yan. Di ba ipapadala nyo yan sa Facebook, sa Messenger, sa Viber, sa text, etc. Ngayon, kapag kinlik ho nila yung link, i-click ho nila yan, dadalhin sila kaagad dito. Ano yun? Sa inyong TokTok personal delivery booking site. Dadalhin ho sila kaagad yan. At dito ho sila magbubook ng kanilang delivery. Napakadali lang ho gamitin. Tama? Unang-una, tatanungin ho sila kung ito po ba ay ASAP o schedule time na delivery. Ano ba ibig sabihin yan? Pwede hong mamili si sender kung ano po klaseng delivery service ang pwede niyang pagpilian sa TokTok. Pag sinabi mong ASAP, ibig sabihin nun, ibobook po niya yung delivery at pipick upin ito ni rider at i-deliver sa recipient o sa customer, no, within the day. Tama? Pag pinili naman ang tinatawag na schedule time, ibig sabihin yan, meron hong choice si sender kung anong oras at kung kailan pipick upin ni rider ang kanyang package at kung anong oras at i-deliver ang package sa loob ng isang linggo sa kanyang customer. So pwede palang ganun, i-schedule natin. Tama? Ngayon, may nagtatanong, Sir Jeff, meron po bang option dyan na express delivery? Meron ho. Magdadagdag ka lang ng 40 pesos. Ang tawag doon, express fee. No? Magdadagdag ka lang ng 40 pesos sa inyong delivery fee para po i-prioritize ng rider yung inyong delivery para agad-agad po mapadala. Tama? So kapag kinlik nila yan, mag-fill up lang sila ng ano yung name ng sender, ano yung address ng sender, ano yung cellphone number ng sender, ano yung landmark, kanino ipapadala, ano po yung cellphone number sa ipapadala, ano yung address na ipapadala, ano yung landmark na ipapadala, ano po yung package na ipapadala, ayan po. Tapos kapag kinlik po doon sa baba, book now, lalabas doon yung tinatawag na delivery fee. At kapag okay na yon, click lang yung book, automatic, darating na si rider, pipick upin na at i-deliver na. At kapag dinideliver every time na successful ang delivery, ikaw po, kahit nasa bahay ka lang, wala ka nang ginagawa, doon ka kumikita ng 3%, 3%, 3%, 3%, 3% habang buhay. Ngayon, ano naman yung tinatawag na referral code? Ito naman po, yung mga kamag-anak nyo, kaibigan o kakilala
na nagda-download po ng app ng TokTok sa kanilang cellphone mula sa Google Play. Tama, di ba? Every time na nagda-download sila ng app sa TokTok, kailangan ho nilang gawin ang one-time registration. Mag-fill up sila doon ng kanilang cellphone number, kanilang pangalan, apelido, email, at saka tatanungin sila ng referral code. Ibibigay nyo ho yung inyong ID number kasi yung ID number, yan din ho ang inyong referral code. Tama? Sabihin mo sa kanila, pag tinanong ka ng referral code, ito po itatype mo. Isang beses lang ho nilang gagawin yung registration. Pero tuwing sila po ay magpapabook gamit ang TokTok Delivery app, every time na magkaroon ng successful booking at delivery ng kanilang package, kumikita ka doon ng 3%, 3%, 3%, 3%, 3% habang buhay. So ngayon, gaano ba kalaki ang potensyal na kumita dito sa inyong personal delivery link at referral code bilang isang online franchisee ng TokTok? 3% po yan. Sabihin natin, marami ka na hong napadala ng mga deliveries, no? Ng inyong referral code at saka personal delivery link. Marami nang nasend sa mga kaibigan, kamag-anak ko kakilala. Umabot po ng 200 booking, 200 bookings araw-araw na hindi mo na alam, hindi mo na namamalayan. Tapos kada isang booking, no, meron lang siyang average na 150 pesos na delivery fee. I-multiply mo yan ng isang buwan or 30 days, i-multiply mo yan ng 3% bilang kita mo as a TokTok online franchisee. Ito po ang pwede mong kitain. Pwede kang kumita ng as much as 27,000 isang buwan nang nasa bahay ka lang ng halos wala ka nang ginagawa. So, nung ginagawa mo lang, no, nagpo-post ka lang, no, you post, step 1 you post, step 2 we deliver, step 3 you earn. Tama? So, yun po ang unang step. Ngayon, ang tanong, Sir Jeff, alam na namin maging online franchisee. Tama? Ngayon, paano naman maging operator, franchise operator ng TokTok? Ay, napasimple lang. Ang gagawin nyo, no, once na kayo po ay online franchisee, pwede na rin kayo maging online franchise operator. Simple lang po. At kumita ng as much as 60,000 pesos nang nasa bahay lang. Paano? Susundan nyo lang po yung 6 na madaling step. Ano yun? Step 1, no? Pagkatapos nyo pong bumili ng package ng TokTok, 16,888, di ba i-register yan ng sponsor mo sa sistema natin para magkaroon ka ng tinatawag na ID number. Tama? At kapag may ID number ka na at na-register ka na, gawin mo step 1. Pupunta ka ngayon sa website ng TokTok. Tatype mo sa website www.toktok.ph. Pindutin mo yung enter. Ngayon, lalabas ho doon yung website. Ang gagawin mo, pupunta ka sa step 2. Ano yun? Hahanapin mo yung Be a TokTok Operator. I-click mo yun. Pag kinlik mo yun, lalabas po yung tinatawag na registration form ng TokTok Operator. You have to sign up. Fill upan niyo po yun. Pangalan, apelido, address, cellphone number, etc., etc., etc. Kaya lang, dapat ang cellphone number at ang email address na ilalagay nyo doon, dapat yun po yung ginagamit nyo o yung tinatawag na active. At saka tatanungin din kayo doon ng tinatawag na franchise ID number o yung ID number nyo na nasa likod ng activation card, ilalagay nyo doon. Ngayon, sasubmit ko kayo ng photo ng valid ID at kapag tapos nyo na po i-submit, step 4 na tayo. Hindi pa kayo approve. Kailangan nyo pang umattend ng 2 technical training na operator. Ano yun? Yung una, yung tinatawag na technical training preview. Yun po yung mamaya pagkatapos ng orientation na to. Sa Zoom meeting ho yun. No? Ipapadala po sa inyo ng mga online mentors nyo yung Zoom link para lang po to sa mga sa mga nag-sign up na ng mga operator kanina, kahapon at saka noong isang araw. Sila lang po yung pwedeng umattend doon. Ngayon, pagkatapos yung umattend ng technical training preview, kailangan nyo hong umattend ng isang session sa Monday hanggang Sabado po. Kayo po mamimili, no? 10 o'clock hanggang 12, 1 o'clock hanggang 3. Yan po yung mga schedule nakasulat sa baba. 4 hanggang 6, isang session lang. Ang tawag dyan, validation and approval session. Tama? So lahat po ng mga pangalan na umattend sa amin sa preview, pati yung kanila ID number, yan po ay sinasubmit namin sa validation and approval. At kapag kayo po ay umattend sa validation and approval, makakapasok na kayo sa step 5. Ano po yun? Approve na po kayo.
Paano nyo malalaman na approve na kayo? Padadala nyo kayo ng email ng TokTok. Congratulations, approve ka na. At saka ipapadala na po yung operator credentials nyo. Ano po yung operator credentials? Yan po yung operator portal link. Yan po yung opisina mo sa TokTok. At saka yung username and password para makapag-login ka sa loob ng inyong portal. At step 6, diretso na, operate agad, mag-recruit na ng riders at simula ng kumita kahit nasa bahay ka lang. Tama? So ito po yung example ng operator credential at ng congratulatory message. Sa kaliwa po, ito po yung congratulations, you are now a TokTok online franchise operator. Ito na po yung credentials nyo. Tama? Ano yung credentials? Nandiyan po yung operator portal link. Ito pong link na to, yan po yung i-click nyo. No? Hindi nyo ito ibibigay sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala. I-click nyo po ito, yan po yung opisina nyo. At username and password, ito po yung kailangan niyo para makapasok or makalogin sa link. Tama? So ngayon, yan po yung sinabi natin. 6 na paraan para ma-approve ka bilang operator sa loob ng 24 oras. Okay? So ngayon, pagkatapos mo ma-approve bilang operator, ano na yung pinakaunang 2 bagay na gagawin mo? O, listen up ha. Ito na ho yung preview natin ha. Konting kaalaman lang bilang operator. 2 unang bagay. Ano yun? Una, kailangan mo pong mag-recruit ng mga riders. Maximum lang po kada operator ang magkaroon ng 100 rider slot. Ngayon, yung iba sa inyo magtatanong, Sir, di ba mag-nationwide na tayo, no? Next year, magkakaroon na tayo sa Visayas, Mindanao, sa Baguio, sa Pangasinan ng TokTok. Eh sir, gusto ko magkaroon ng mga riders doon, eh kulang ho yung 100. Paano kung kailangan ko ng 300 riders? Simple lang. Kung gusto mo magkaroon ng mas marami pa sa 100, eh di mag-avail ka ulit ng package ng TokTok kasi kada isang 16,000 na package ng TokTok, tigwa 100 slot ho yan. So kung 2 yung in-avail mo, meron ka 200 slot. Kung 3, 500 slot and so on and so forth. So yan yung una mong gagawin. Magre-recruit ka ng mga riders. Tuturuan ka namin kung paano mamaya. Madali lang. Ano naman yung pangalawang mong gagawin? Sa TokTok po, bilang operator, meron ka tinatawag na TokTok Operator Wallet. Kailangan nyo hong loadan ang inyong wallet para makapagsimula na po kayo sa inyong mga delivery transactions ng mga riders mo. Ngayon, magkano ho ang minimum na kailangan ikarga o i-load sa inyong operator wallet? Minimum ho, 5,000 pesos lang ho yan. Tama? Mamaya explain ho natin yan. So, pagkatapos mo ma-approve, again, bilang operator, kailangan mong gawin itong 2 bagay na to. Ano yun? Mag-recruit ng rider at mag-load ng inyong operator wallet ng minimum na 5,000 pesos. Okay? So, sa pagre-recruit po ng rider, kami ho magpo-provide ng materyales, ng poster, ng mga videos, kagaya po na nakikita nyo sa harap, para makapag-recruit kayo ng rider. Pwede rin kayong magtawag, no? maghanap ng mga connection. May mga kilala kayong mga tricycle driver, member ng mga TODA na gusto maging rider. Mas malaki yung pwede nilang kitain dito, as much as 1,500 pesos a day. Yan po ang potential na kita ng mga riders. Okay? So ngayon, ganito po. Sabi ko nga, yung pangalawang bagay na kailangan mong gawin, kailangan mong mag-load ng inyong operator wallet. Ang tawag po namin doon is top up. No? Paano ba mag-top up or paano ba mag-load? Simple lang. I-click nyo po yung operator portal link nyo, yung sinend sa email. At ito po ang lalabas sa inyong harap, username and password. Tama? Kung ano pa yung username and password na kasama sa email, yan po ang ilalagay nyo dyan para makapasok kayo. And once na naka-login kayo sa loob ng inyong portal, i-click nyo po itong tinatawag na transaction. Ito na po itsura ng portal ha. I-click nyo po yung transaction at kapag kinlik nyo yan, lalabas po ito. No? Paglabas po nito, hanapin nyo po yung top upload at i-click nyo po yan. Okay? So, ganun lang po mag-load. Mamaya ko na po ituturo kung paano po mag-load no? Sa ating operator technical training preview. Alright? So, pangalawa, ngayon marami nagtatanong, bakit kailangan pa mag-load ng mga wallet? Tama? Ang paglo-load po ng wallet, ito na po yung pangkaraniwang gawain ngayon or practice ng lahat ng delivery service. Tama? Kasi dito po naiiwasan yung hassle ng pangongolekta ng mga operator at pagre-remit po ng mga rider. O, di ba?
mamaya nyo malalaman kung paano yan. Ngayon, kailangan nyo pong mag-load sa inyong wallet bilang operator para masimulan nyo na po yung transaction nyo at magampanan ng mga gawain ng operator. At para makapagsimula na rin yung mga riders nyo na makatanggap ng kanilang delivery assignments. Tama? Kasi kung ano po yung niloload nyo sa inyong wallet, ito rin naman po yung mga sinisend nyo sa mga riders nyo para magkaroon sila ng load. As low as 500 pesos sa mga riders po. Okay? Mamaya po explain natin yan. So, paano po ba kumita ang isang TokTok online franchise operator? Ang traditional po, ganito, no? Every time na magdi-deliver ang isang rider ng package sa customer, meron pong kasamang delivery fee yon. So 7% po kung magkano ang delivery fee, no, ng isang rider, yun po ang kita ng operator. So in actuality and in reality, ito po yung dating practice. Meron kang 20 riders as an operator, 20 lang ho, no? Ngayon, i-multiply mo, no? Kada isang rider, nagkakaroon lang ho siya ng 10 biyahe araw-araw. Ngayon, kada isang biyahe niya, nag-average lang ho yung delivery fee niya ng 150 pesos. I-multiply mo yung 7% dyan, i-multiply mo yung 30 days, ito po yung kita ng operator. Conservatively, pwede kang kumita as much as 63,000 per month. Tama? So, hindi na ho masama. Kahit nasa bahay ka lang. Hindi mo kailangan ng opisina, hindi mo kailangan mag-set up na inyong computer system, hindi mo kailangan kumuha ng tauhan, hindi kailangan magpakita ng rider sa inyo. Kahit nasa bahay ka lang, cellphone lang at internet, pwede ka nang kumita. Tama? Okay. So ngayon, dati ho yun. Tama? Kaya lang, ang ginawa ho ng mga delivery service ngayon, lalo-lalo na yung TokTok, yung kita mong 7%, ina-advance na kaagad. Yun ang maganda. Isinasama na ho kaagad sa inyong kita. Paano? Sa pamamagitan ng inyong operator wallet. Every time na naglo-load ka sa inyong operator wallet, pumapasok na kaagad yung 7%. Ibig sabihin, di ba nagpa-load ka ng inyong operator wallet? Di ba nag-request ka ng load? Nagbayad ka ng 5,000. So dapat ang magre-reflect dyan, 5,000 pesos. Kaya lang hindi na ho nagre-reflect 5,000 pesos sa inyong wallet. Ang nagre-reflect na 5,000 kasama na yung 7%. Tama? So ibig sabihin nun, kapag nag-load ka ng inyong wallet, isinasama na pati yung tubo mo bilang operator na 7%. Ngayon, bakit ganun ang ginawa? Tama? Unang-una, maiiwasan na ho yung hassle sa mga rider. Dati kasi, noong mga unang taon, kahit sa mga dating delivery service operator, no, ang ginagawa, kapag nag-deliver si rider, at the end of the day, binibilang niya yung mga delivery service na nakolekta, kukunin niya yung porsyento nakita niya doon bilang rider, which is 80%, at yung 20% no, nakita bilang operator, o yung 7%. Tama? Tapos i-remit pa niya yan. No? Pupunta pa yan sa bahay ng rider, ng operator para i-remit. O kaya maghahanap pa yan ng ATM o ng bangko para i-deposit. So ibig mong sabihin, kung ikaw yung rider at pagod na pagod ka na, hassle pa sa iyan. Imbis na magpahinga ka, kailangan pang gawin yon. Tama? Paano na lang kung tumawag ang rider, Sir, pwede bang bukas ko na lang ihatid to sa inyo kasi pagod na ako eh. O kaya, Sir, pwede bang bukas ko na lang i-deposit sa bangko. So, kung ikaw yung operator, siyempre dahil mabait ka, ganun ba? O sige, okay lang. Pero kung 10 yung mga riders mo o 20 yung mga yan, tapos pare-pare sila ng ganun, bukas na lang, hindi ka makakatulog. So, hassle din sa operator. Hindi ka makakatulog kasi iniisip mo yung pera mo na sa rider. Yung kinita mo, di ba? Ngayon, paano kung hindi na nagpakita si rider? Hindi na makontak? Nag-awol na si... Naku, patay tayo dyan. Patay tayo talaga dyan. Tama? Kaya lugi ang negosyo pag ganun. Kaya dito pa lang, iniwasan na ho ng TokTok yun. Okay? Ano nang ginagawa? Simple lang ho. Kapag nag-load ka ng inyong ng inyong operator wallet, automatic pumapasok na ho dyan ang inyong kita. Tama?
So, magkano pumapasok? Karamihan sa inyo kumukuha ng calculator. Tama? At itong ginagawa, 5,000 multiplied by 7%. No? 5,000 times 0.07. So, lumalabas 350 pesos. Tama? 350. So, ibig mong sabihin, Jeff, pag nag-load kami ng 5,000 pesos, automatic, ang magre-reflect, 5,350 agad. So, doon ang pumapasok. Well, sasabihin ko sa inyo, tama at saka mali. Tama dahil tuwing maglo-load ka, tuwing magkakarga ka, tuwing maglalagay ka ng laman ng inyong wallet bilang operator, tama ka kasi pumapasok na yung kita mo doon na 7%. Pero mali ka. Bakit? Hindi ho 350 ang nagre-reflect. 1,750 pesos po ang nagre-reflect. Ibig sabihin, 5,000 plus yung kinita mong 1,750, ang magre-reflect dyan, 6,750. Ngayon, kukuha ka ng calculator, paano nangyaring 1,750 ang nag-reflect? 350 lang ang lumalabas. Kasi ho, meron tayong formula ho para dyan. Tama? Kung kukumpitin mo, no, bawat delivery fee sa bawat customer, mahirap hong kumpitin yan. Bakit? Kasi ho, iba-iba ang delivery fee. Tama? May malayo, may malapit. Para maiwasan ho ang komplikasyon, ito ho ang formulang ginagamit natin. Tatanggalin mo muna yung 20%. Tama? Okay. So ganito ho yan. Kung magkano yung niload mong na amount, which is 5,000 pesos, i-divide mo muna ng 20% or 0.2. Tama? So lalabas 25,000. Ito po yung gross. No? Ito po yung gross. Dito mo kukunin yung 7%. Tapos i-multiply mo ng 0.07 or 7%, lalabas dyan 1,750. Ngayon, yung 1,750, yan na yung kita mo bilang operator. At kapag nag-reflect yan sa inyong wallet, magiging 1,750 plus yung 5,000 na pinaload mo. So, 6,750. Ngayon, huwag ka matutuwa. Akala kasi ng iba, huwag ka muna matuwa. Akala ng iba, uy, load lang ako ng load ng 5,000, tumutubo yung pera ko ng nagiging 6,750. Oo. Magandang pakinggan yun. Tama, mali. Kasi nakikita mo na doon yung kinita mo. Pero, kailangan pang maging pera yan. Paano siya magiging pera? Paano ka kumikita dyan? Simple lang ho. Yung mga rider mo, kapag nagsimula po yung araw nila, hindi ho yan makakatanggap ng biyahe sa kanilang riders app hanggat walang laman yung kanilang riders wallet. So yung mga rider mo, tatawag yan sa'yo. Sir, good morning ho. Ito po ang inyong rider. Ako po ay magsisimula na ng biyahe, kaya magre-request na po ako ng load. Pwede nyo na po ba akong pabili ho ng load? Yan. So kapag si rider ho ay nag-request ng load, padadalan nyo siya ng load. Yung load ho, manggagaling sa operator wallet nyo. Tama? So ngayon, o sige, magkano ang load na ipapadala ko sa iyo? Sir, yung pinakamura lang, yung 500 po. O sige. Pero bago kita padala ng load, eto muna yung GCash ko or Smart Money ko, bayaran mo muna. Sige po, sir. Okay. So ngayon, magta-transfer ngayon si rider ng 500 sa GCash or sa Smart Money ng operator. Sir, na-transfer ko na po yung 500 na bayad ko sa load. Pa-check na lang ho. So ikaw naman, oo nga no, pumasok na dito. Pumasok na. O sige, pumasok na yung bayad mo, lo-load na kita. Yan. So, ibig sabihin nun guys, ganun kumikita ang operator. Tama? Tuwing bumibili ng load ang inyong rider, nababayaran ka na kaagad. Ngayon, kapag bumiyahe na si rider, ang kita ni rider doon, 80%. Tama? Let's say, 100 pesos lang ang delivery fee. 80% nun, 80 pesos. So yung 80 pesos, yun po yung binubulsa ni rider. Tama? Okay? Yun na yung kita niya. E ano nangyayari sa natitirang 20 pesos o which is 20%? Okay. Lagi niyong tatandaan. Okay? Yung 20% na natitira o yung 20 pesos, yun po yung binubulsa rin ni rider bilang pambawi niya. Okay? Sa halaga na pinaload niya sa inyo bilang operator. Kasi yung 20%, kung magkano ang 20% kada delivery fee,
yun din ang nababawas na halaga sa load ni rider. Tama? So, ibig sabihin, every time na nagkakaroon ng successful delivery, etong si rider, nababawasan ng 20%, 20%, 20% yung load niya hanggang ito ay maging zero at maubos at mag-request siya ulit sa inyo. Tama? Okay? So mamaya, pag-uusapan natin yan kung magkano ba ang potential na kinikita ng rider sa tuwing magpapaload siya ng 500 pesos mula sa kanyang operator. So imagine nyo to guys ha. Kung meron kang 10 rider, kasi ang 500 load ng rider mo, tumatagal yan ng isang araw. No? So ibig sabihin, kung meron kang 10 rider at loadan mo lang sila ng 500, automatic yung load mo na 5,000 pesos sa inyong wallet nauubos sa loob ng isang araw. At kung isang araw ay kumikita ka na 1,750 pesos sa kada 5,000 na niloload mo sa wallet mo, i-multiply mo yan ng 30 days. So sa loob ng isang buwan, meron kang malinaw na 52,500 pesos na kita bilang isang operator kung sasampu lang ang rider mo. Eh paano kung 20 ang riders mo? Paano kung 30? Paano kung 100 ang riders mo? So ibig sabihin, the more ka ng load sa inyong operator wallet, the more na maglo-load din yung mga riders mo. At kapag mas marami kang rider, mas maraming delivery ang nangyayari. At kapag mas maraming delivery ang nangyayari, mas malaki ang kinikita mo bilang operator. Ganun kasimple, ganun kaganda ang kita ng operator. Ngayon, balik tayo. Konting information regarding sa pagiging operator nyo sa TokTok. Number 1, tatandaan nyo, ang isang account ng TokTok delivery service operator, no, which is 16,888, meron lang tong maximum ng 100 rider slots. Okay? Kung gusto mo mas marami dyan, edi bumili ka pa ng isang pang-account. Pangalawa, yung kontrata po, no, may kontrata po ang operator. Ito po ay renewable annually. Tama? Pero yung pagiging online franchisee mo, na 3% ang kinikita mo, walang kontrata yon. Perpetual po yan habang buhay. Tama? Okay. Ngayon, tatanungin nyo kung magkano ho ang pag-renew ng contract. Dahil bago pa lang tayo, wala pa hong sinasabi ang ating mga bossing kung magkano to. Kasi gusto nila, no, kapag naglabas na sila ng presyo, makakaasa kayo, ito ay napakamura lang ang pag-renew ng contract. Kasi gusto nilang kumita kayo dito. Ngayon, pangatlo, lahat ng operator, meron yan sariling personal delivery link at referral code. Tama? So, meron ka pang additional 3%. So, kumikita ka na ng 7% bilang operator, plus meron ka pang 3% sa inyong personal delivery link at referral code. Na tuwing ginagamit lang ng mga kaibigan, kamag-anak, kakilala mo ang inyong referral code at delivery link, tuwing sila yung magbubuk, so kumikita ka pa ng 3% additional. So, sa madaling sabi, 10% combined commission yung kinikita mo dito bilang operator at online franchisee. Napakaganda. Pang-apat, dahil bago pa lang tayo, simula nung nag-launch tayo, soft launching pala ng TokTok noong December 10, hanggang third week po ng January 2021, iikot lang po ang delivery service natin sa NCR o sa Metro Manila areas, kagaya ng Caloocan, Navotas, Mandaluyong, Pasig, Cainta, San Juan, Taguig, yan po, Marikina. Diyan lang po muna iikot. Tama, di ba? Pagdating ng fourth week, no, third to fourth week ng January, unti-unti na tayong lalaki. No? Expand, Cavite, Laguna, Bulacan, Pampanga, ayan. Hanggang mag-nationwide na tayo next year. Tapos, tatandaan nyo to mga katoktok ha, kayong mga operator, meron din po kayong babayarang tinatawag na monthly royalty fee. Okay? Ibig sabihin nun, ang royalty fee po, ito ay pangkaraniwang practice sa franchise. No? Ito po yung portion ng kinikita nyo monthly na kailangan mong ibayad kay TokTok bilang paggamit ng sistema nila sa franchise operating system. Tama? So magkano po ito? Kung magkano po ang kinita nyo sa loob ng isang buwan sa TokTok, kung magkano, ha? 5% lang nun ang royalty fee. For example, kumita ka ng 100,000 sa loob ng isang buwan. Tama? Kailangan mong magbayad ng 5% royalty fee. So 100,000
times 5%, that is only 5,000 pesos. Tama? 5,000 pesos lang. Kung 100,000 ang kinita mo sa loob ng isang buwan, yun lang ibabayad mo royalty fee. Malinaw ha? Ngayon, dahil gusto pa rin tayong tulungan ng mga bossing natin, simula December hanggang 6 months, hanggang June 2021, wala muna tayong babayarang royalty fee. Zero muna. Tama? Para kumita tayo ng maganda. Para buo pa rin yung kita natin, ma-enjoy natin. Para tulong sa pamilya. Ngayon, pagdating ng July 2021, nako, dyan na ho magsisimula ang royalty fee na 5%. Okay? Ulitin ko ha. Kung magkano ho yung kinita nyo sa loob ng isang buwan, 5% lang doon yung royalty fee. Kung 100,000 yung kinita nyo sa loob ng isang buwan, kukunin lang yung 5% doon, which is 5,000, 5,000 pesos lang. Yun lang ibabayad mong royalty fee. Tama? Maliwanag yan ha? Okay. So enjoy muna tayo. Hanggang June 2021, wala mo ng royalty fee na sisingilin. Sa July na po. Okay? Are you learning? Alright. So ngayon, marami nagtatanong, paano naman po yung mga gusto maging rider? Tama? Di ba sabi ko nga kanina, kapag kayo po ay operator, ang una niyong gagawin is mag-recruit ng rider. Paano kayo magre-recruit ng rider? Pwede kayo mag-post sa Facebook, no? Pwede kayo magtawag-tawag. At kapag meron na pong interesado na mag-apply ng rider, padadala niyo siya ng tinatawag na Riders Application Link. Tama? Yung Riders Application Link po, yan po ay kukunin nyo sa inyong operator portal. Hindi ho kailangan mag-report ni rider sa bahay nyo or pumunta sa opisina para magpasa ng biodata o resume. Hindi. Kapag interesado po siya, padadala nyo lang po siya ng Riders Application Link na galing po sa inyong portal at ito po ay ikiklik niya at doon siya magsa-sign up. Tama? So ito po yung portal. Paano makikita yung Riders Application Link? Ikiklik nyo lang po yung dashboard, ikiklik nyo po yung summary, tapos lalabas ho dito. Itong link na to, yan ho yung Riders Application Link. Ika-copy-paste nyo lang ho yan at isa-send nyo sa kanya. At sabihin mo sa kanya, dyan ka mag-apply, i-click mo lang yan, i-fill upan mo lang yan, tapos i-click mo lang submit. Ngayon, kapag kinlik ko nila yung link, lalabas ho yung website. Tama? Kung computer ho yung gamit nila or laptop, ito ho yung lalabas, no? Yung website ng TokTok. I-click lang ho nila yung Be a TokTok Rider. Tama? Yan lang ho yung i-click nila para lumabas yung application form. Ngayon, kung cellphone ho yung gamit at kinlik ho yung link, ito yung makikita nila. Ang gagawin lang nila, i-click lang nila itong tatlong bilog na to, itong tatlong guhit, para lumabas po yung Be a TokTok operator, Be a TokTok Rider. Okay? So kapag kinlik nila ho ito ho yung lalabas sa kanilang computer o laptop. Kailangan ho nilang punuin yan. Kailangan ho, meron silang tatlong requirement na hinihingi ng TokTok. Professional driver's license, okay? Pangalawa, yung NBI clearance, no, na hindi pa na-expire. And pangatlo, yung OR and CR nakapangalan ho sa kanila. Tama? Alright. Ngayon, kapag kinlik naman nila sa cellphone itong tatlong bilog, hahanapin ho nila yung Be a TokTok Rider, i-click po nila to. Tapos sa cellphone, ganito naman ho yung tsura. Tama? So susundan lang ho nila yan. Okay? Ngayon, once na sila po ay nag-filled up at kinlik nila po yung submit, kayo pong mga operator, kayo po ay tuturuan namin kung paano sila i-approve. Okay? Ngayon, kapag kayo po ay operator na at sila po ay nag-sign up sa pagiging rider, makikita nyo kaagad yung pangalan nila. Ito po, sa inyong portal. Ang ganda ko ng portal natin, di ba? So, ikiklik nyo lang po yung accounts. Makikita nyo dito yung salitang pending. Ito po siya po yung nag-apply. Lumabas po yung pending. Ibig sabihin yan, siya po yung applicant. Hindi pa siya na-activate. Kailangan nyo siya ma-activate. Ngayon, paano ho siya mag-activate? Kailangan ho niya munang umattend ng training. Tama? Ng riders training. Kayo ho ang magbibigay ng link. Tapos sabihin mo sa kanya, umattend ka ng training dyan. Ikaw mamimili ng anong oras ka pwede. Alas 10 ng umaga, alauna ng tanghali, o alas 4 ng hapon. Kailangan nyo ho siyang samahan para alam nyo rin po kung paano po mag-train ng mga riders. Ngayon, kapag naka-attend na siya ng training,
alright, babaguhin nyo na po yung status niya. Pupunta po kayo dito sa inyong portal, hanapin nyo po yung pangalan niya, pending, di ba? I-click nyo po yung view, tapos makikita nyo po itong information na finilda pa niya, hahanapin nyo lang po itong registration status, at i-click nyo po yung active and pass para po siya ay ma-approve at ma-activate. Okay? Ngayon, kapag kinlik nyo na yung active and pass, lalabas na ho itong text message sa kanyang cellphone. Congratulations, Katok-Tok. Application mo, approve na bilang rider. I-download mo na po yung inyong Riders Delivery app. Okay? At kapag nakapag-download na siya ng app, doon na po siya magpapaload sa inyo bilang operator. Okay? Linawin ko lang po ito ha. Ang pag-a-apply po ng rider, wala hong bayad yan. Wala hong kailangan bayaran kapag sila ay mag-a-apply bilang rider. Pero kapag sila po ay na-approve na at sila po ay magsisimula ng bumiyahe, dalawa lang ho ang kailangan nilang bayaran sa buong buhay nila bilang rider. Ano yun? Yung load, no? Mula sa operator, kailangan nilang bayaran yan. Okay? Kaliwaan. Bayad muna bago load. And pangalawa, yung tinatawag na Tok-Tok merchandise. Yung mga gagamitin niya, kagaya ng insulated bag, helmet, tsaka uniform. Tama? Pero sa ngayon, kahit yung bag lang muna. Kung meron na siyang helmet na ginagamit at saka kahit wala mo ng uniform, okay lang. Tama? Yun ay babayaran din niya muna kaagad sa operator, okay, bago po ipadala ng operator sa kanya. Okay? Sa malinaw. Ngayon, alright? Ngayon, 80%, 80% po ang kinikita ng rider sa bawat delivery fee. Tama? Balik tayo dito ha. Okay. So, etong si rider ay magpapaload. Sir, paload ho kahit 500. Okay. So, papadala mo na yung bayad sa GCash o kaya sa Smart Money. Tapos kapag natanggap na ni operator, loloadan siya. Tama? So, yun yung una niyang gagastusin. So, gumastos si rider ng 500 pesos na load. So, ngayon, kapag meron na siyang load sa kanyang rider's wallet, doon na magsisimulang tutunog yung kanyang rider's app. Lalabas na ho lahat ng mga delivery assignments na malapit sa kanya na pwede niyang i-accept. Tama? Ngayon, paano siya kikita doon? Kada isang successful na delivery, kung magkano ang delivery fee, which is 80%, tama? Yun ang kita niya. Kung magkano ang delivery fee sa kada customer, 80% doon, yun ang bubulsan na ni rider. Okay? Ulitin ko ha. Kung magkano ang delivery fee, 80% doon, yun ang kita ni rider. Tama? Okay. So, paano naman yung 20% natitira? Simple lang ho. Every time na nag-deliver si rider, for every successful delivery, 20% kung magkano ang delivery fee, yun ang nababawas. Okay? Sa kanyang load. Hanggang pakonti na pakonti hanggang maubos. Tama? Example, mag-fix na lang tayo sa 100 pesos ang delivery fee. Kung magkano ang delivery fee, 100 pesos example, 80% nun o 80 pesos, yun ay kita ni rider. Tama? At yung 20 pesos o yung 20%, yun yung nababawasan sa kanyang load. For example, naghatid ako rider. Tama? 80 pesos. Bulsa ko na yon. Tapos nakita ko, 500 yung load ko, nabawasan ng 20%, which is 20 pesos. So, nung chinek ko yung load ko, 480 na lang. Tama? Okay. Ngayon, automatic yan nababawasan. Pero, saan napupunta yung 20 pesos o yung 20%? Di ba nababawasan yan? Oo. Yan yung binubulsa na rin ni rider. Kasi yung 20 pesos o yung 20%, yan na rin yung pinambabawi niya kung magkano yung pinaload niya sa kanyang operator. Tama? Okay. So ngayon, nag-deliver siya ulit. 20% ulit yung nabawas. Tama? So, check niya yung load niya, 460 pesos na lang. Nag-deliver siya ulit. 20% na naman yung nabawas. So, check niya 440 na lang. So, ibig sabihin, every time na nag-deliver siya, nababawasan ng 20%, 20%, 20% hanggang maging zero na yung load. Okay. So, ngayon, magkano bang kinikita ni rider? Tama? So, sabi ko nga, 20% ho, yun nababawas hanggang maging zero. So, ilang 20 pesos
bago maubos yung 500 pesos. So 500 divided by 20, ibig sabihin, para maubos yung 500 pesos na load, kailangan ni rider ng 25 o 25 na biyahe. Tama? Okay. Ngayon, para maubos yung load. Kung 80 pesos yung kinikita ni rider, kada isang biyahe, i-multiply mo, 25 na biyahe times 80 pesos, ito pong kinikita ni rider. 2,000 pesos ho. No? 2,000 pesos ang kinikita ni rider sa loob ng isang araw. Hindi na masama. Labas na dyan. No? Nabawi pa niya yung 500 pesos na pinaload niya mula sa kanyang operator. So yun yung maganda. Imagine mo kung rider ka, kumita ka na ng 2,000 pesos plus bumalik pa sa yung 500 pesos na pinaload mo. Ang laki ng kita ng rider. 80 pesos po. Tama? So conservatively, dito sa TokTok, lahat ng rider, pwede ho silang kumita ng as much as 1,000 pesos, 500 pesos a day. Tama? Depende yan sa dami ng deliveries nila. Again, bago tayo magtapos, dito sa TokTok, pwede kang kumita ng 3% mula sa paggamit lang ng mga kaibigan, ng kamag-anak, ng kakilala mo, ang inyong personal delivery link at referral code nang wala ka ng ginagawa halos, nasa bahay ka lang, bilang isang TokTok online franchisee. Pwede ka pang kumita ng additional 7% sa kita ng mga riders mo, no, sa delivery fee ng mga riders mo bilang isang TokTok franchise operator. At kung marami ka pang oras, pwede ka pa rin maging isang rider, no? Ikaw na rin ang magdi-deliver kung may sarili ka ring motor at sa iyo na mapupunta ang 80% ng kita. Tama? Ngayon, yan po ang na-enjoy ng TokTok. Ngayon, ang isang applicant na rider, pwede rin niya ma-enjoy ang pagiging operator at online franchisee basta't kukuha lang siya ng package ng TokTok delivery package na 16,888. Okay? Ngayon, sa lahat na nag-avail ng package mula kanina, kahapon at nung isang araw, hala, takbo na. No? Mag-register na kayo sa TokTok website natin bilang operator at umattend na tayo kaagad mamaya ng Zoom training natin ng Operator Technical Training Preview. Okay? So again, itong orientation natin tuwing Mondays hanggang Sabado po, alas 7 ng gabi, orientation po yan dito po sa live nating FB page. Tama? Tapos susundan po kaagad ng Zoom Technical Training Preview, no? Para sa ating mga operator. Kailangan nilang umattend. Kasi kapag umattend na sila ng preview, pagkatapos ng operator orientation, doon pa lang sila pwedeng umattend ng tinatawag na validation and approval session tuwing Mondays through Saturdays sa oras ng gusto nilang piliin. And once na naka-attend sila niyan, pwede na po silang ma-approve as an operator. Okay? So diyan po natatapos ang ating orientation. Ayan po, no?